Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na may likas na yaman. Ngunit sa kabila ng napakalawak na baybayin, 73% ng ating asin ay inaangkat mula sa ibang bansa. Ano ang nangyari sa industriyang minsan ay sumuporta sa ating ekonomiya? Noon pa man, ang asin ay bahagi ng kultura at pamumuhay ng bawat Pilipino. Ginagamit ito hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang abono, gamot at sangkap sa mga industriya tulad ng agrikultura at medisina. By history, noong mga 1980s daw, ang ating production ng asin ay 85%. So meaning, 15% lang yung ating ini-import. Ngayong taon, ginanap ang Second Philippine Salt Congress sa Lingayen, Pangasinan upang buhayin muli ang industriya ng asin at maglatag ng mga solusyon sa harap ng mga hamon nito. This is the second Salt Congress. We have started in last December 2022. This is to, of course, encourage researchers to conduct research activities or projects to be able to revitalize our dying salt industry in the country. Ang Second Philippine Salt Congress ay may layuning itaguyod ang modernisasyon ng industriya ng asin, suportahan ang mga magsasaka at itaas ang tas ng lokal na produksyon. Sa loob ng 2 araw, nagtipon ang mga eksperto, magsasaka at policy makers upang magbahagi ng kaalaman at solusyon. Ang Second Salt Congress ay ginanap noong December 12 hanggang 13 noong 2024 sa Pangasinan State University, Lingayen, Pangasinan. Ang tema ngayong taon ay Salt, Sustainable Action in People's Lives Through Technology in the Salt Industry. Sinumulan ang unang araw ng Salt Congress sa pamamagitan ng isang ribbon-cutting ceremony at isang makulay na cultural presentation mula sa mga mag-aaral ng Pangasinan State University. Matapos ang pagbubukas, ibinahagi ni Honorable Cynthia Villar, ang keynote speaker, ang kahalagahan ng Republic Act 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act na layuning buhayin ang industriya ng asin. Ang iba't ibang plenary session ay nagbigay ng malalim na talakayan sa mga pangunahing programa tulad ng DAB-FAR's Oplan Asin, DOST's NICER Program at Coconut Fertilization Project. Ibinahagi rin ang mga datos ukol sa estado ng industriya ng asin. So to be able to solve that problem, of course, it will start from research and development. So since the production of salt in the country is dying, so we need to have, or we need to utilize, or we need to take advantage of the technology to be able to create for example, a machine that can produce, that can increase the production of salt in the country. Bukod sa mga talakayan, itinampok din sa mga exhibit ang mga makabagong teknolohiya sa paggawa ng asin. Habang ang mga artisanal salt producers ay nagbahagi rin ng kanilang mga karanasan at produkto tulad ng asin mula sa Ilocos, Guimaras at Bohol. Ang nakikita ko po na part na makakatulong kami dyan, kasi ang programa ng gobyerno, pasiglahin yung sariling ating asin. Kailangan natin ma-provide kahit lang, matarget man lang natin yung kalahati na pangangailangan ng Pilipinas. Yun ang kailangan namin gawin. At isang bagay na sana kakigbat din ng gobyerno, na yung sa importation, makontrol at saka mapalakas din yung presyo ng asin ng lokal
para yung mga mag-aasin natin ay sumigla at hindi sila tatamba rin sa pag-aasin, hindi nila iwanan ng pag-aasin. Sa ikalawang araw ng Kongreso, nakatuon ang talakayan sa pananaliksik at inobasyon. Ibinahagi ng mga eksperto mula sa BFAR, DOST at mga universidad ang mga makabagong teknolohiya tulad ng advanced solar salt production at paggamit ng mga evaporator at crystallizer. We are not into advocacy of eliminating or discrediting the manual way or methods of producing asin. The aim of this program, the NICER program for salt being led by Pangasinan State University, is to produce or to invent o gumawa ng machine that can produce salt in any weather condition. Kahit tag-ulan, kahit bumabagyo, umaaraw, kumbaga rain or shine, every day, regularly, we can produce salt, just like in Japan and India. Natapos ang araw sa pagbibigay parangal sa mga katangi-tanging research papers na naglalayong itaas ang kalidad at dami ng produksyon ng asin. Bagamat maraming hamon, nagdala ng pag-asa ang mga panukalang solusyon mula sa Salt Congress. Ang roadmap na nilikha ng BFAR ay nakatuon sa pagbibigay ng teknolohiya, training at market support sa mga salt farmers. Ang roadmap na kinap namin ay Philippine Salt Industry Development Roadmap. Just like other roadmap ng DAs, yung value chain approach yung ginamit natin in the crafting and analyzing the roadmap. Doon sa roadmap, meron po tayong tatlong guidelines na sa loob ng under that law na kailangan i-provide natin ng guidelines. So, una, yung guidelines ng salt certification, almost finished na siya, no? Na-review na ng management, dadaan na lang sa legal at after that for approval ng regional director. Yung second guidelines, yung salt production tenurial instrument, ay yun din magkaroon ng management review, hopefully next week, matapos siya, then dadaan ulit sa legal. So maraming process na dinaanan, maraming reviews na dinaanan hanggang ma-finalize yung ating mga guidelines. Then the last guidelines is the importation guidelines na dumaan na rin sa series of review, sa legal. To all who have participated the event, our second Philippine Salt Congress, thank you very much for your time, effort. Sama-sama tayong revitalize, buhayin ang namamatay o dying salt industry in the country. Ang kagandahan nitong may Salt Congress, meron kaming lugar kung saan kami maglalabi ng problema na nakakatulong maayos yung mga dapat ipasa batas na nararapat lang para sa amin pong mag-aasin. Sa ating mga stakeholders ng asin, unahin ko po muna, of course, yung ating mag-aasin. So ito na, lumabas na po yung ating batas. Hinihikayat ko po ang bawat mag-asin na tulungan nyo rin po kami na magkakaisa po tayo para magawa natin yung ating dream na magiging asin sufficient tayo. Ang pagbuhay sa industriya ng asin ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang Salt Congress ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ng mga stakeholders upang maisulong ang tagumpay ng industriya ng pag-aasin sa ating bansa.